Viva la Virgen! Kapayapaan po sa inyo mga kamanlalakbay. Ako po ang nag-intro, si Father Franz Baasis mula sa Diocese of Antipolo, Parochial Vicar ng St. John the Baptist, Taytay. At kung mapapansin niyo po, wala ang ating pinakamamahal na rektor, si Father Nante. No? Katulad yan sinabi niya noong nakaraang episode, no? Kapag wala siya, ibig sabihin, meron siyang ginagawa, no, na mga importanteng bagay. No? Busy-busy talaga ang ating presidente ng Association ng Catholic Shrine and Pilgrimages. Marami siyang invitation at maraming mga talks na ibinibigay sa ating mga ah, dambana. At syempre, hindi mawawala ang ating pinakapipitagan at pinakasikat na author ngayon, ano, sa buong Pilipinas. No, lalo na sa mga usapin tungkol sa dambana at sa mga nagiging basilika. Pinapakilala po muli natin ang pinakamamahal natin na si Brother Kendrick Ivan Panganiban. Viva la Virgen, kapayapaan sa iyo, Brother Ivan. Viva la Virgen po, kapayapaan po sa lahat ating mga kamanlalakbay. Welcome po muli sa isang episode ng Pueblo Amante de Maria. Nakatutuwa po, Father Franz, kasi pagkatapos po ng ilang special episode natin tungkol po sa kay Maria at sa kabataan, tungkol po sa debosyon sa Birhen ng de los Remedios ng Pampanga. Ngayon po dadalaw na naman po tayo sa isa po sa mga Marian shrines po dito sa ating bansa. O, saan ba tayo pupunta, Kuya Ivan? Parang napaka-special ng ating pupuntahan ngayon. Okay po. Bale, hindi naman po tayo masyadong lalayo, Father Franz, dahil ito pong ating shrine ngayon ay matatagpuan po sa Metro Manila, Kalakhang, Maynila. Matatagpuan po ito sa lugar po ng Novaliches. So sila po yung itinuturing po na oldest parish community ng Novaliches Oh, na itinatagpo ng mga Agustino noong 1856. Meron po silang debosyon doon sa Mahal na Birhen sa titulo po na Nuestra Señora de la Merced or Our oh, Lady of Mercy. Dahil po sa kahalagahan ng lugar po na ito at dahil po ito po ay dinarayo ng mga deboto, ito po ay dineklara po na diocesan shrine ni Bishop Antonio Tobias noong pong September 15, 2008. At yung kasalukuyan naman po na Bishop ng Novaliches ngayon, si Bishop Roberto Gaa, dineklara po ang patrona na ito bilang ina ng Novaliches and the secondary patroness ng kanilang diocese. Nakatutuwa rin pong malaman na ito po palang dambana na ito ay isa rin po na simbahan na mayroong spiritual bond of affinity sa hmm. Papal Basilica ng Santa Maria Maggiore. So kasama po siya doon sa 15 ata o 14 na simbahan na mayroon pong ganitong pribilehyo. At syempre po, noong 165th anniversary ng kanilang parokya noong 2021 ay nagawaran po ng canonical coronation. Ito ang kanila pong imahen. So tayo po mga kamanlalakbay at dumayo tayo sa Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Mercy sa Novaliches sa Quezon City. Amen. Ayan. At syempre, para mas makilala natin ang dambana na ito, no, makakausap natin at makakapanayam natin ang isang pari, no, mula sa Archdiocese of Manila na noong ang Diocese of Novaliches ay naging diocese, no, nakasama siya. Siya ang rector and parish priest sa loob ng 5 taon, no, simula 2019 ng dambana na ito. Pinapakilala po namin si Reverend Father Jose Peregrino V. Tomas o mas kilala bilang Father Rino. Viva la Virgen! Kapayapaan po sa inyo, Father Rino. Viva la Virgen, Father. Natutuwa po ako na narito sa inyong programa. Isa po rin na biyaya na makasama kayo sa ating programa para sa episode na ito. Ayan. Ngayon, no, umpisahan po natin, Father, yung mga tanong namin sa inyo. Marami kaming gustong malaman, no, lalo na sa history and devotion ng Our Lady of Mercy diyan sa Novaliches. Unang tanong po namin sa inyo, Father, no, paano po nagsimula ang paglago ng titulong ito ng Mahal na Birhen, no, bilang Our Lady of Mercy sa Novaliches? Yung title ng Our Lady of Mercy, yung English,
We're not exactly sure, pero basta na parang bumulagada lamang, nakita namin na about 1970s na nag-change sila na from Spanish, Nuestra Señora de la Merced, to English. So Our Lady of Mercy. So doon po naging na from Nuestra Señora de la Merced in the 1970s, naging Our Lady of Mercy na siya. Naging English na siya. No? And maybe that's the time also na itong Novaliches becomes the crossroad from the north coming to Metro Manila, and from Manila exiting going to the other provinces. So nakilala siya sa Our Lady of Mercy. Pero ito, tawag na bayan, Novaliches yan. Oh, Okay. yun po talaga nagsimula, no? Okay Mhm. po. Ayon po sa Father, mga nakita po namin, nabasa po namin about dyan sa inyong shrine, meron daw po palang tatlo na imahin po Oo. na birhen po ng Our Lady of Mercy dyan po sa inyong dambana. Maaari po ba malaman namin kung ano-ano po itong mga ito, paano po nyo nadidistinguish itong tatlong imahin po na ito? Ito ay nagmula dahil sa kada parish priest would have its own idea, no, of own understanding, own devotion, no. So hindi na namin makita talaga kung alin ba ang talagang pinakamatanda nung panahon pa ng Kastila. Pero the existing one that is crowned, the one that is shown at my back, ito raw about 95 years old na. Ito yung makikita namin na ito yung kauna-unahan na naaalala ng mga taga dito na nailagay doon sa sanctuary. And then during the time that the sanctuary was renovated because of the Second Vatican Council, so another parish priest decided na magkaroon ng parang kalyehera, no? Yung bang na lumalabas yung mahal na birhen, ito ngayong maliit na original naming image napunta sa side, no? And then yung tinatawag namin segunda, siya ngayon ang nailagay doon sa mismong sanctuary. So yun din ang ginagamit nila pagkayo kasi mas malaki yon at kayo nung nabibihisan para de vestir yun, no? So parang iba mas gusto yung gano'n nabibihisan. And then during the time that the shrine was being elevated into a diocesan shrine, nagpagawa sila ng retablo again to renovate the sanctuary. And yun nga ang nangyari, um, I was not privy to that, pero iba ngayon yung image na inilagay doon. At ang sabi kasi noong gumawa ay ito daw yung prevalent na image of Our Lady of Mercy doon sa Spain. So kaya ganun parang most Spanish na ano. So puti siya and with the Mercedarian, very obvious na Mercedarian yung influence. Pero yun nga, we have to note down na although this is Our Lady of Mercy and yun nga, the feast is also September 24, pero from the very beginning, wala talagang Mercedarian influence dito eh. So this is an Augustinian foundation. Kaya yung aming image is not white, kung hindi blue. Wala siyang scapular kagaya ng ibang mga modern images ngayon originating from the Mercedarian congregation. Kundi ang aming image ay mayroong chain at saka mayroong siyang susi, may key. So parang mostly halos pareho kami ng sa Taysan sa Batangas, which is 2 years younger. So ganun din, detalyado din yung image. Yun din, meron ding chain. Pero sa kanila naman, shackles, no? Yung talagang posas. Pero ang sa amin ay susi. Sa amin yung susi, nasa kanila yung posas. No? Pero ngayon yata, I think, from the Augustinians, napunta sa Oblates of St. Joseph. Pero ngayon yata, of St. Joseph. And then ngayon ay diocesan na rin. Diocesan na rin. Kami naman from
from the Agustinians, after the revolution, naging diocese na talaga ang Our Lady of Mercy. So nagpalit-palit. So kaya ngayon parang ang what just consider it is actually there are more images. So each parish priest would have its own image. Like parang meron din kami yung parang nakapuong bato yung nakaganyan na may belo. Pero what we just considered, at least during the discussion and yung parang historicity ng Our Lady of Mercy, they just considered ano yung tatlo na nailagay sa sanctuary. So basically tatlo ito. Itong primera, and then yung De Vestir na sa segunda, at yung ngayong presently the white one that is on the sanctuary. Yun ang pinaka-tersera. That if younger people, ito yung mga nakatala kung ano yung nandoon sa sanctuary ngayon. Pero ang hinahanap talaga ng mga lehitimong taga Novaliches, kahit na nga, lalo ng pandemic, maraming sa kanila nang matay, pero at least na-interview pa namin yung karamihan sa kanila, hinahanap talaga nila itong si Primera, hinahanap talaga at sinasabi nila Milagrosa ay ito talagang nakoronahan. Ito talaga yung hinahanap nila. Pero yung ngayon at present, of course, we allow people to have devotion to any of the three. Basta sabi namin, it's the same Mama Mary and the title of Our Lady of Mercy, whether yung Ina ng Awa or Nuestra Señora de la Merced, it's the same devotion, the same Virgin Mary. Amen. So ayan po, alam na po natin mga kamanlalakbay na marami po palang imahen po dito, pero yung pong mga nasabi po ni Father, ito po yung talagang nakikita po doon sa altar, at yun din po most probably yung una po yung canonically crowned po, yung primera po, tama po. So yung primera Yes, po na imahe, yun po yung canonically crowned image po nila ng Our Lady of Mercy. Father Franz, ano po pa Tsaka, mga tanong tsaka natin sa nakakatuwa, kanila? no, yung mga pare, no, dahil dun sa devotion nila, no, Oo, nag-iiba-iba no? yung ano, hindi Kaya kasi nga, no? hindi lang siguro yan diyan sa De La Merced po, no. Marami, no, kahit sa iba't Oo, ibang mga diocese, no. oo. Tama Minsan dahil yun. doon sa gusto ng pare, yun yung nagiging imahe tuloy ng mahal na ina. Yeah. Ayan po. There are other people like ngayon kasi we got the attention, especially with the coronation of Our Lady of Mercy, na bakit hindi daw ilagay yung itong primera doon sa altar, no? Pero yun nga, I'm hesitant kasi nga baka lalagay ko doon, susunod na parish priest, tatanggalin na naman, susunod alis na naman. So we have a retablo doon sa mezzanine na we wanted to protect her, so nandun yung original image, the oldest image, but we allow the people to have their devotion to whatever image of Our Lady of Mercy, no? So long as the devotion is sincere to Our Lady of Mercy. So, Opo. no, kung saan nila nakikilala yung Oo. mahal na ina. Kasi kahit Father, anong naman yan, kahit anong image naman yan, mm, isang Mama Mary isa lang lang naman. naman si Mama Mary. Eh, Father, meron pang mga kwento ng debosyon sa Our Lady of Mercy sa Novaliches noong unang panahon pa na naging tanyag sa mga deboto sa ilang nakaraang bahagi ng history or kasaysayan nito. From the very beginning talaga, Our Lady of Mercy talagang tinuturing ng mga taga Novaliches na ina. Talagang nanay nila yan. So that's why talagang September 24 ang kanyang kapistahan dahil they attempted yata, one parish priest attempted to inoktaba, ginawang Sunday, pero sabi nila nagkapatayan yata dito, nagkabarilan, no? So hindi na nila. They're always, so from then on, kailangan September 24 ang kanilang ano. And then what is peculiar about Our Lady of Mercy, kasama siya sa kasaysayan ng Novaliches. Kasama siya whether in the success or in the failure of Novaliches, kasama po Our Lady of Mercy. Kaya we're also working out, sana magkaroon ng historical marker, pero may nag-investigate na dito, pero we're still waiting for the result. Kasi it's very peculiar, yung time ng revolution,
ang Our Lady of Mercy talaga ang pinupuntahan ng mga taga Novaliches. And when the Katipuneros were defeated, so ganun din ang bayan ng Novaliches ay parang naparusahan na downgrade. Pero andun pa rin ang Our Lady of Mercy ang kanilang hinahanap. Kaya nga maganda kasi sa lahat ng kanilang problema, sa lahat ng kanilang dalahin, ang mahal na ina ang ika ngayon nagpapalaya. Oh, kaya mahalaga yung talaga yung change na yung susi. Nagpapalaya sa kanila. So kasama nila sa bawat kanilang karanasan. No, nung sinabing napunta sila sa San Mateo, bumalik sila dito, nagsimula uli ng mga bagong buhay, na maraming dumayo dito. Itong area ng ng mga palengke dito, ng mga nagsasabi na mga nagdidibusyon sa Our Lady of Mercy na sabi lang gumagaan ang buhay. No, parang yun ang susi. Gumagaan, natatanggal ang mga problema, gumagaan ang kanilang pamumuhay dahil sa kanilang debosyon sa Our Lady of Mercy. No, kaya nga marami dito yung mga may-ari ng mga palengke, yan, yung mga nagpupunta rito, mga kwento na yung mga walang pamasahe, may mga sabi may nagbibigay sa kanila, pamasahe. Sabi nila parang kamukha nung nandun sa altar yung nagbigay, di ba? So mga kwentong ganyan. May mga problema halimbawa na may karamdaman na nagkaroon ng lunas sa kanilang karamdaman. Pero siguro mas maganda yung mga lay person ang mga magkwento niyan dahil talagang sila yung mga nakaranas talaga diyan eh. Ako, I'm just a witness to that. Kahit na nga nung minsan iniisip ko, ano bang na-assign ako kasi sa parokya dati na katabi nito, ano bang hatak ng Our Lady of Mercy? Dahil ba ito lang yung bayan? Pero bukod sa ito nga ang crossroad, mas buray pamasahe papasok dito. Pero yung devotion talaga sa Our Lady of Mercy, dito sila nakakakuha ng lunas sa kanilang mga problema. Pinansyal, pampamilya, pang emosyonal, dito talaga sila nagpupunta. Even the pandemic, hindi nagsara ang Our Lady of Mercy. Hindi nagsara ang Our Lady of Mercy. Minsan nga, kabadong-kabado kami na very open kami. Pero sa awa ng Diyos, wala namang nagkasakit sa amin ng COVID dito sa Our Lady of Mercy. Of course, ingat pa din kami, no? Pero tinuturing namin yung biyaya sa Our Lady of Mercy talaga. Ayan, no? Ang ganda ng kwento ni Father na yung sa pamasahe. Nakaabot. Oo nga, no? Nakakatawa yun, no? Yung mga ganyang kwentong bayan. Yan talaga minsan yung mas nagpapalapit din sa mga tao sa pagdedebosyon. No? Tama. Kaya katulad nga din ng sabi ni Father Rino, no? Mas maganda na mas yung mga lay sharer natin, sila rin yung magkwento ng kanilang karanasan, no? Ng pagdedebosyon sa mahal na ina. Kaya puputulin muna natin, Father, yung ating kwentuhan. No? Papasok muna tayo siguro sa magbabahagi sa atin, no, ng kanyang personal na karanasan. Kaya tatawagin po muna natin si Dr. Rita Cusio para samahan tayo, no, sa kanyang mga makikwentuhan at magbabahagi ng kanilang pagdedebosyon. Viva la Virgen! Kapayapaan po sa inyo mga kamanlalakbay, Father Franz, Brother Ivan, and Father Rino. Mapalad po tayo, no, na makakasama po natin ang isang lay sharer na sa kasalukuyan ay worship coordinator at 44 years na po na volunteer, no, sa shrine mula po 1979. Siya po ay walang iba kundi si Mrs. Florinda Nene Buenviaje. Viva la Virgen, Sister Nene! Magandang gabi po, sister. Yan. Ikinagagala ko po na ako ay maimbitihan para mag-share ng karanasan ko. Marami po Ayan. salamat. Masayang-masaya rin po kami na makasama kayo, Sister Nene. So, Sister Nene, ang una ko pong tanong sa inyo ay paano po ba kayo nagdedebosyon sa Our Lady of Mercy diyan sa Novaliches? Ako po ay lagi po akong tuwing hapon po ng Sabado, nobena po yon. Yung maghapon ng Sabado na yon, nobena po. Kasama po rin ako
sa pagnunubena kung Sabado ng hapon kasi hindi pa ako pwede ng umaga. Kasama rin po ako sa first Saturday of the month ng motorcade. Sa ngayon po, motorcade ang ginagamit namin. Pero po dati, procession po. Kaya po, hindi po ako nawawala roon. Hanggat maaari po, kaya ko, ay sumasama po ako. Yun po. Wow. At saka, Opo. meron po akong mga personal na, na ginagawa para po yung devotion ko at pagmamahal sa mahal na ina, magampanan ko bilang pasasalamat sa lahat ng kabutihang ipinagkakaloob niya sa aming pamilya at sa aking mga anak. Yun po ang aking uh, mai, ano ko sa Amen. aking pagdedebosyon. Ayan, opo, no, 44 years, imagine that, no? Talagang grabe po ang inyong pagmamahal sa ating mahal na ina. Opo, Sister opo. Nene, para sa inyo po, sino po ba ang ating Our Lady of Mercy? Ah, Ano po ang role na ginagampanan niya para sa inyo? ano po marami po siyang role sa buhay ko. Siya po yung tagapayo ko. Siya po yung Mhm. hinihingan ko ng tulong. Siya po yung talaga pong katuwang ko sa pamilya ko. Ah, siya po yung nanay ko. Mhm. At marami po Mhm. siyang ginagampanan sa buhay ko. Mhm. Ah, Opo, sa sobrang close niyo po, no, talagang ah, napaka-importante niya para sa inyo. opo, Meron po ba talaga kayo, po. sister, na karanasan na pwede pong ma-share sa amin tungkol Ay, po sa inyong pagdedebosyon sa kanyang dambana? marami po akong karanasan sa kanya. Pero po, yung pinakamahalagang karanasan ko sa kanya, yung pong pagbibigay niya sa akin ng isang karanasan na talagang, ano po, hindi ko makakalimutan. Yung pong 1973 po yun panahon po ni Monsignor Vera. Ito pong Our Lady of Mercy, yung primera, nandoon pa po yan sa sa altar. Kaya po ang aking pong trabaho noon, mother butler. So, Mhm. ako po tuwing hapon ay handito, tinitingnan ko po kung ayos yung mga bulaklak. Pero po may sinabi po kasi sa akin yung aking asawa. Sabi po niya, kasi wala po akong anak na lalaki. Ah, Mhm. dalawa po yung una kong anak, yung panganay sa kapangalawa. Sabi niya, bigyan mo naman ako ng anak na lalaki. Sabi niya. Mhm. Sabi ko parang ayoko pa. Sabi ko nga. Kasi parang hindi pa kaya ng aming income na mag-asawa. Sabi. Mhm. Pero 6 years old na po yung aking pangalawang anak. Mhm. Sabi niya sa akin, sige, pag hindi mo ako binigyan ng anak, mag-aanak ako sa iba. Sabi. Siyempre, Okay. siyempre ako naman po, bilang asawa po. Siyempre, mahal po naman natin yung asawa natin ayoko po mangyari yun. So, Mhm. ang ginawa ko po, tuwing hapon, lumuluhod po ako sa kanya doon sa harapan ng Mhm. altar. Sabi ko, Mama Mary, sabi ng asawa ko, ganto, ganto, ganto. Nagsusumbong po ako sa kanya. Mhm. Tapos sabi ko, baka pwede naman bigyan mo na ako ng anak na lalaki. Mhm. 1973 po yun. So, Mhm. ah 1974, hindi ko po alam na May 1, manganganak po ako. Tapos po, ang anak ko po ay naging lalaki. Kaya po, Oh, okay. oh, Opo. yung aking pong asawa ay talon ng talon dun sa Mhm. ospital. Sabi niya, sabi niya, ay Mhm. may anak na akong lalaki, sabi niya. Pero medyo, ano po maharot po yung aking asawa Eh, Opo. Wow, palabiro, napaka Opo. palabiro po siya. So, Opo. ang ipinangalan po namin sa kanya ay Jose Eliseo. Nung Mm. pong, nung pong ano na yon, sabi ko, mahal na Birhen, maraming maraming salamat.
At ito ay ibinigay mo sa akin, ihahandog ko sa iyo. Sabi ko, iaalay ko sa iyo. Mhm. Di, inulit ko po yun nung binyagan po siya pagkaraan ng isang van. Bininyagan po siya ng Monsignor Vera. At inulit ko po yung pangako ko sa kanya na iaalay ko sa kanya yung Mhm. anak ko. Di, Opo. pagkaraan po ng 6 na taon, nakita ko po yung anak kong lalaki na sabi ko parang anak ko yun na, yung nasa altar. Sabi Mhm. ko. Tapos, sabi ko parang anak ko nga, lumapit po ako sa kanya doon sa may altar. Sabi ko, ay, anak ko, nauna pa sa akin umalis ang anak ko. Yun po, nag-umpisa na po siya ng pagiging altar server dito sa Mm. Dambana. Opo. Tapos po, yun po, naging seminarista po siya. At ito po Mhm. siguro yung aking ah, pangako sa mahal na Birhen na iaalay ko siya sa kanya. Mhm. Ihahandog ko siya sa kanya. At naging pari po yung aking anak. Wow. Opo. O, Wow, o, wow. Ganda. although po na Opo. matagal po siyang naging pari. Kasi siguro Mhm. po nagtatalo yung isip niya na kung Mhm. papasok siya o hindi, handun po siya sa magse-search in. Kasi po ang asawa ko, dahil nga po iisa lang yung anak namin lalaki, hanggat maaari po ay ayaw niya. Mhm. Hindi ko po sinabi sa kanya yung commitment ko sa mahal na Birhen. Mhm. Pero nung lumaon, sinabi ko rin sa kanya. Kaya Mhm. ho, naging pumayag na rin ho sa kanya. Siya Mhm. dun sa pangako ko sa mahal na Birhen. So, naging pari po yung anak ko. Amen. Wow. Opo, Napakaganda po ng story nyo, Sister Nene. Yung devotion nyo ay nagbunga ng bukasyon sa opo, pagpapare ng inyong kaisa-isang anak opo. na lalaki. Pero po, Opo. alam niyo po, sister, pinatikim lang po ako ng mahal na Birhen ng Okay. 5 years. Mhm. Mhm. Yung pag-aalay ko sa kanya, pag-aalay hanggang langit. Meron pong gumawa, Mm. meron pong gumawa sa kanya ng istorya, Biyaheng Mhm. Langit. Nakita ko po nung isang araw yun eh, nung ako po naglilinis ng bahay namin. Nakita ko po yung istorya na yon na Biyaheng Langit. Panahon din po yun ni Monsignor Vera. Alam niyo po, naiyak po ako. Sabi ko, Mama Mary, maraming salamat. Kasi kahit na 5 years mo lang, pinatikim ako ng kaligayahan para sa anak ko. Pero maligaya pa rin ako kasi pinagkaloob mo sa akin, minahal mo ako, minahal mo ang anak ko. Kaya ibinabalik ko siya sa iyo ng buong Mm. puso. Natanggap ko na po Mm. yun. So, Opo. ito po. Mm. Kaya po, ang mahalabirin, napakalaking tulong po ang ginagawa niyo sa buhay namin pamilya. Kada po ako may problema, siya po yung takbuhan ko. Mm. Kada, Mm. kada po ako ay may hinihingi, siya po ang takbuhan ko. Mm. Mhm. Kung siya po yung aking may problema po ako, talaga po siya po ang tumutulong sa akin. Yung pamilya ko po, Mhm. ikino-consecrate ko po sa kanya. Although may mga problema po ako, pero binibigay ko po lahat sa kanya. Mm. Sa mahal na Birhen. Yun Mm. po. Marami po Opo. salamat. Thank you very much po, Sister Nene. No? Yung pong 5 taon na yon ay katumbas ng isang lifetime at mananatili po kayong nanay ng isang Opo. pare. Hindi po yun matatanggal po sa inyo. Opo. Sabi nyo nga po, hanggang langit no? Ang inyong pag-aalay ng inyong anak sa ating Panginoon at sa ating mahal na ina. Opo. Napakaganda pong story. Maraming maraming salamat po, Sister Nene, sa inyong napakagandang sharing, no? Opo. Kayo po ay iniintay, no, ng ating mahal na ina dahil napakalaki po ng inyong ginawang pag-aalay sa kanya.
So, thank you po again, Sister. Viva la Virgen po, Sister Nene. Maraming po salamat, Sister Doktora. Opo. Thank you po. Balik po tayo sa inyo, Father Franz and Brother Ivan. Viva la Virgen, kapayapaan po sa inyo mga kamanlalakbay. No, ayun, no, hindi pa rin ako, no, sa pagkakakwento ni Nanay Nene, no, natutuwa ako sa kanya, yung nga, yung sa mga pinagdasal niya, kita niya yung mga anak niya, tapos parang may plot twist sa dulo, biglang bigat, no, pero doon natin makikita, no, yung talagang isang nanay, no, isang ina. Ano, si Nanay Nene siguro yung masasabi natin parang embodiment din ng ating mahal na ina, no? Na ganyan-ganyan din yung naranasan ng ating mahal na ina, no? Yung namatay ang kanyang anak sa krus, no? Kinalong niya. Kaya Nanay Nene, maraming salamat po sa inyong pagbabagi. Maraming salamat po, Dr. Rita. No? Father, ano po yung binabanggit niyo po na parang ginagawa niyo rin ng inyong parokya para doon sa Opo. anak ni Nanay Nene na pari? Opo. Kasi personal ko kasi kilala si Father Joel Beda. Kasi when I was a seminarian, magkalapit kami. I was, I think, first year sila sa San Carlos Seminary. So, Oh. kilala ko talaga si Father Joel. Kaibigan ko talaga yan si Father Joel Benbiyahe. Yun nga lang, iba-iba kami ng part. Ako dire-diretso, siya lumabas, nag-college muna. Yun nga, minsan na iba-iba. Pero nung pari na ako na Baliches na dito, taka siya naging pari, and he was minsan nga, ewan ko kung nagbibiro si Bishop Tobias, he was actually assigned dun sa Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje. Oh. No, doon siya inilagay talaga sa namesake niya, no? Ah. And we were all surprised. Of course, mayroon naman talaga siyang sakit na sa puso talaga. Even before, nasa college pa siya, mayroon na siya sakit sa puso. But it was really sad, ano. So, si Nanay Nene, walang hesitation. She wanted to have yung devotion of 2,000 Hail Marys every 13th of the month. And that's part of our devotion also to Our Lady of Mercy. Bahagi na po yan. We call Father Joel Benbiyahe as one of the fruits of Our Lady of Mercy. Ako sa tagal ko na rin pare, ito kasi yung parokya na I think there are 5 or 6, how many ba? 6 priests ang nanggaling dito. Yung mga nagsakristan sila dito na naging pare. 6 talaga yung ang dito nanggaling, no? Unlike isa-isa, dala-dalawa, ito talaga 6. Meron ding madre, ilan na 1 or 2 mga madre na galing din dito, no? Kaya yung iba like Father Rex Fortes, who is a Vincentian, since na-assign siya malapit na naman dito, na talagang magbimisa siya dito every Sunday kasi sabi niya talagang he has an attachment to Our Lady of Mercy. Yung iba naman mga ibang religious nasa abroad, pero yung iba pa they come here like Father Dexter Carr, who is an SVD, tatawag yan sa akin, Father, andito ako, pwede ako magbimisa ako dyan. No, they have an attachment to Our Lady of Mercy. Kahit na iba-iba kami ng pagkapare, pero they stick to Our Lady of Mercy. Okay po. So, Father, para lang po, baga meron po tayong parang ilang katanungan na lang din po ate para po dito sa ating episode. So, dito po sa Our Lady of Mercy po, meron po bang parang samahan na nag-aalaga, nagpo-promote itong Our Lady of Mercy at ano po yung mga ginagawa nila na activities para po mas ma-promote po siya, particularly po sa diocese at saka po sa labas po ng diocese? Okay. Ang talagang main group talaga that is for the devotion and propagation would be the Confradia. Confradia de Nuestra Señora de la Merced o Confradia de Novaliches as they would call it. Pero medyo bago pa rin lang po yun, no? Kasi simula noong we were elevated as diocesan shrine. So doon nagsimula po yung Confradia. They meet every Saturday kasi yun naman talaga sa Saturday naman talaga ang devotion to Our Lady of Mercy and to other Marian titles. So sila ay 3 o'clock
They couple also with related din sila sa Divine Mercy Apostolate. Pero doon sila sa Our Lady of Mercy na 3 o'clock prayer, tapos diretso na sila sa 4 o'clock na misa. Aside from that, mayroon kaming samahan ng mga hermanos y hermanas. No? Ito yung, hindi lang sila tuwing fiesta. Of course, we call them uh, yung helping the parish with the finances. Kaya kahit na lahat ng mga naging hermanos at hermanas, they have a samahan ng mga hermanos at hermanas. So they become part of that. And there are also, of course, many private initiatives na hindi sila makapag-commit doon sa mga grupo na yan, but they go from places na yung bringing the image of Our Lady of Mercy wherever they go, magbabakasyon. Sabi yan, Father, magdadala ko ng image of Our Lady of Mercy dito. No? So we went as far as Pangasinan, Davao. No? Now we started, in fact, yung Confradia de Nuestra Señora de Merced sa Davao, malapit sa Mount Apo. No? So I hope that they're still continuing with that. And in Pangasinan also, we started also to have parang satellite and in a parish dito, yung Tala, yung sa barracks, yung St. Joseph sa Tala, meron din silang Confradia de Nuestra Señora de la Merced. So ito talaga yung nagpo-propagate. Pero lahat po, even the staff of Our Lady of Mercy, yung lahat ng mga ministries po dito, they are, of course, propagating Our Lady of Mercy. Yeah. Amen. Ayan, no? Ayan mga kamanlalakbay, no? Narinig natin yung mga gawain ngayon, no? Mula kay Father Rino ng ating shrine, no? Sa pagpapalaganap ng debosyon sa Our Lady of Mercy. At ngayong September 24, mga kamanlalakbay, no? Yung pag-iriwang na nila ang kanilang kapistahan. No? At syempre, ang ikatlong anibersaryo rin ng koronasyon kanonikal ng imahe ng Our Lady of Mercy sa Novaliches. No? Marami tayong mga activities na antabayanan, no, Father Rino, doon sa ating mga gaganapin na yan sa ating pista. Ang devotion to Our Lady of Mercy, peculiar kasi Novaliches, di ba? Of course, yung Novaliches, there is a place in Spain na Novaliches. Pero dito, we consider it Nova Luces, light. No? New light. New light. So, kasi yung Hacienda Tala, no? Light din yun. No? So, we started sana with the Fiesta de las Luces. Kaya lang natigil kasi because of the pandemic. Pero we always, ang napansin ko talaga dito na makulay talaga, maliwanag talaga ang prosesyon. No? Talaga maraming mga nagdadala ng ilaw talaga. No? And then, sometimes, like when we participated doon sa Intramuros for the first time last year, noong December, some are saying, ano ba gagawin natin? Sabi ko, we will not be imitating other regions. We just do what we do, no? Like, kasi yung iba, like in Candaba, nagsasayaw talaga sila, no? Something like folk dancing. Eh dito hindi naman, kasi nga, Metro Manila na ito, hindi sila sanay sa ganun. But we have the animation with lights. So sabi ko, that's what we will do. No? From ever since that we were the diocesan shrine, so they had the song, yung Ina ng Awa, and they memorize it. No? Talagang pagka yung nagsimula na yung introduction, people would sing, and then there we have the young people who would do the animation. Alam na nila yun. So that's what they do in processions. To have light. Parang ang light dispelling the darkness. Yun ang parang very peculiar dito sa Novaliches. Okay. Ayan. Maraming salamat po, Father Rino. No? Dami nating napagbahaginan pero parang bitin pa. Kaya siguro itutuloy natin ito sa susunod na episode. Yes. No? Yes. Para ngayon, no, muna sa ating do whatever he tells you. No? Father Rino, kasi meron kami ginagawa dito, no, na pinapagawa natin sa mga kamanlalakbay. No? Una, no, para sa ating do whatever he tells you, no, may binanggit kanina si Father Rino, no, yung pananalangin para sa bukasyon. No? Siguro, no,
practice natin, no? Hindi man yung 2,000 na Hail na Mary. Hail Mary, no? At least ngayong Sabado, no, ngayong pagkatapos nating manood ng episode na to, manalangin tayo ng kahit mga ah 10 Hail Mary, no, para sa bokasyon, no? Manalangin tayo para sa bokasyon, no, sa pamamagitan ng pananalangin din ng 10 Hail Mary. Sama na rin natin doon, no, ang bokasyon, no, dumami yung mga nagpapari, yung nagmamadri, at syempre katapatan din sa pagtugon, no, ng mga pari at ng mga madre. No, ikalawa nating gagawin ay pupuntahan natin yung Facebook page ng Our Lady of Mercy sa Novaliches. Na-share natin yung mga activities nila, lalo na ngayon darating nilang pista, no? I-like, follow natin, no, ang kanilang Facebook page, no, para maging ano din tayo, maging aware sa mga gaganapin nila na mga activities. Ang di gagawa ng challenge, anong mangyayari, Kuya Ivan? Papangit. Papangit. No? Akala ko ipapakremate. Sige, kaya mga manlalakbay, no? I-share din natin nawa yung ating napanood ngayon na podcast. Lagay natin sa ating mga profiles, sa ating mga Facebook. Share natin sa mga kaibigan natin. No? Forward natin ang i-forward para yung mga natutunan natin ngayon dito sa podcast na ito, may bahagi din natin sa iba na sa tingin natin, no, baka nangangailangan, no, ng inspirasyon. Lalo na dun sa mga pagbabahagi kanina ng mga personal na karanasan, no, ng ating mga lay sharer at syempre ni Father Rino. Kaya mga kamanlalakbay, no, sa ngalan po ni Father Nante Tolentino, nagpapasalamat po kami sa inyo sa patuloy niyo na pagsubaybay at pagsuporta sa Pueblo Amante de Maria. Ngayon, Father Rino, makikita pa tayo next episode, ha? Okay, next week, no, magkikita-kita po ulit tayo. Kasama natin si Father Rino. Father Rino, hingi muna kami sa iyo ngayon ng panalangin at pagbabasbas para sa ating mga kamanlalakbay. Sige po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Nagpapasalamat kami sa iyo, Ama, na binigyan mo kami ng ina na gagabay sa amin. Ina ni Jesus, na iyong anak, na siyang kalutasan sa mga problemang namin, nagbibigay ng kagalingan sa lahat ng mga pagsubok namin sa buhay. Pinalalaya kami sa lahat ng mga kapiitan, problema man, pinansyal, sa aming pamilya, sa aming pati na sa kasalanan. Nawa sa aming debosyon sa mahal na ina, anumang title ni Mama Mary, kami ay laging ituro, ipalapit sa iyong anak na si Jesus, at kami nawa ay maging instrumento ng iyong kagalingan at kaligtasan. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Po. Maraming salamat po, Father Rino, at sa ating lahat ng mga kamanlalakbay na nanood, Brother Ivan, Miss Rita, Sister Nene, Viva la Virgen, kapayapaan po sa inyong lahat. Diba?
The early beginnings. In 1854, the Principales of Polo, Bulacan petitioned the province of Manila that the three haciendas, namely Malinta, Piedad, and Tala, be made into one independent town, pueblo. On June 15, 1855, the Real Audiencia de Manila approved the petition that the three haciendas be an independent town. On September 22, 1855, Governor General Manuel Crespo E. Cebrian issued the decree creating a new pueblo named Novaliches in honor of the outgoing Governor General Manuel Pavia E. Lassi, Marquez de Novaliches. On August 13, 1856, Fray Santiago Diaz of Paumbong, Bulacan, acting as superior in this jurisdiction of the Augustinians, confirmed with Fray Ortiz de Ginto the appointment of Padre Andres Martin, OSA, as parish priest of the new town of Novaliches, thereby elevating the Capilla del Corpus Christi into a parish. On September 24, 1856, the feast of Our Lady of Mercy, Padre Andres Martin, OSA, took possession of the new parish, thereby establishing Parroquia de Nuestra Señora de la Merced. This was commemorated in the bell with the inscription. In 1858, November 26, the town of Novaliches, which was part of Bulacan, was made part of Tondo, Manila. In effect, the Parroquia de Nuestra Señora de la Merced was administered by the Augustinian friars from Tondo until 1898, with Padre Florentino Monasterio, OSA, as the last Augustinian priest. The time of the revolutions. In 1896, Novaliches witnessed intense fighting between the Spanish soldiers and the Katipuneros who burned the convent, where the Spanish soldiers sheltered. The Katipuneros allowed the women, children, and the elderly to flee to the mountains of San Mateo. It could be that the entire town of Novaliches was burned down. From 1898 to 1901, with the Philippines under the Americans, the Spanish priests were sent back to Spain. From 1899 to 1903, the Parroquia de Nuestra Señora de la Merced was abandoned, no priest to do liturgical services. In 1903, the Parroquia de Nuestra Señora de la Merced was placed and administered under the parish of San Roque, Caloocan. From 1916 to 1930, Father Victor Raimundo administered the Parroquia of Novaliches from San Roque, Caloocan. He would ride on the horse from Caloocan to Novaliches. In 1930, Novaliches was restored as its own town independent from Caloocan, and the parroquia also had its own parish priest. The complex case of development. In 1962, with their canonical erection, the dioceses of Imus Cavite and Malolos Bulacan were separated from the Archdiocese of Manila. The Parroquia de Nuestra Señora de la Merced de Novaliches stood as the only existing parish in its area. In 1972, the huge territory of the Parroquia de Nuestra Señora de la Merced, Novaliches, began giving birth to other parishes when Rufino Cardinal Santos separated from Our Lady of Mercy. Our Lady of Fatima, Urduha Village, Caloocan City,
October 21, 1972. Holy Cross Parish, Amparo, February 14, 1983. Pagkabuhay Parish, Bagbag, Quezon City, November 15, 1978. Banal na Sacramento Parish, Talipapa, Quezon City, 1981. Ina ng Buhay Parish, Damong Maliit, Quezon City, September 8, 1986. Mary the Queen Parish, Belfast, Quezon City, March 10, 1989. Jesus Lord of Divine Mercy, Hobart, Quezon City, September 26, 1994. Immaculate Conception Parish, Greenfields 3, Quezon City, February 15, 1997. Months ago, Father Rino presented to me or to the consultors a petition, or the Presbyteral Council a petition. A petition, well, informally it has been used already, but formally he would like to make it a petition so that formally it will also be acknowledged. Ang ina ng awa ay hinihiling ni Father Rino at tingin ko ng parokyang ito na tawagin din po ina ng Novaliches. At sinabi po namin sa kanya ay pag-aralan po ng mabuti at magpresenta po, at ginawa niya po to bago po nag-umpisa ang simbang gabi. I have consulted other people in the know of canon law, sa liturgy, even your former parish priest, si Father Tony Labiao, ang lahat po sila in agreement with the petition that Ina ng Awa Parish or Our Lady of Mercy Shrine also take the name of Ina ng Novaliches. Palakpakan po natin. Pumunta po si Father Lino. Father Lino went to the office. Ito po, nandito po sa harap. And he presented to me historically what is it that 165 years ago, Ina ng Awa Parish was the only church here in Novaliches. And from her sprung so many offsprings. And rightly so, she is ina. Ina siya. Ina siya ng mga parokya. At ina din siya ng Novaliches. Kaya nga, the petition, when we looked at it, when we examined it, we deemed it worthy to start the process of formally taking on the name Ina ng Novaliches. Kaya, ako po, hindi po ako knowledgeable completely kung ano po yung susunod na mangyari. Pero magtatanong-tanong po tayo at yun po ay uumpisa na natin yung proseso para formally din ito ay tawagin Ina ng Novaliches. And I think si Father Rino also has other plans for the shrine na tayo ay i-affiliate sa Santa Maria Maggiore sa Roma, na kung saan ang indulgence doon ay we will also parang be granted here. So, ang ano doon, marami pa pong ibang plano. Kaya, pakonti-konti po. Ito muna po ang Ina ng Novaliches. Ina ng Novaliches po. So, it is granted and we will start the process formally. Palakpakan po natin.
the Papal Basilica of St. Mary Major, the first shrine dedicated to the Most Holy Mother, the glory and praise of the Council of Ephesus, shone brightly due to the devotion throughout the successive generations of the people of God, and especially to the Roman pontiffs, who greatly endowed with its favors. The close relationship distinguished by the name bond of spiritual affinity serves towards renewing the spiritual bond with the Papal Liberian Basilica, so much so that, embroidered by such bond requests for extension have been recommended to the Apostolic Penitentiary, so that in single occasions, the said Apostolic Penitentiary would grant the following indulgences from those which the Basilica itself of St. Mary Major enjoys, namely, first, on the feast day of the titular Liberian Basilica, certainly the 5th day of August. Second, on the feast day of the Church itself. Third, in all the solemnities of the Virgin Mary, Mother of God. Fourth, once a year, on any day of the chosen by the faithful. Fifth, as often as a group of pilgrims would sojourn to the said Liberian Basilica for the sake of devotion. These indulgences have been granted with pleasure under the customary conditions to the church, parish, and shrine dedicated to Our Lady of Mercy of Novaliches, situated in Novaliches, Diocese, Novaliches. The church itself has been inscribed by the register of the Basilica with the accompanying document of the Apostolic Penitentiary, by which the indulgences have been duly granted. The present testimony is given under an order that the faithful and the pilgrims would acknowledge just this testimony for the growth and through strengthening of their piety. Given in Rome on the 6th day of the 3rd month in the year 2021. Cardinal of the Holy Roman Church, Stanislao Rego, Archpriest in the Papal Liberian Basilica. You know, when we submitted the documents, we had to have the approval of our bishop. And we have a new bishop, and he has, very often he would say to us that, I do not know many things, I'm still trying to find my way. But he's very gracious to approve our dream and sign the documents that we have submitted. So thank you very much, our dear Bishop Roberto Gaa. Maraming salamat po, Bishop. And of course, you know, when we submitted the documents regarding the coronation of Our Lady of Mercy to the nunciature, I personally expected that we would just bring the box in the gate and to be received only by the guard. But somehow, there is a new experience that I have felt, because we were asked to go inside the very compound. And to our surprise, even the papal nuncio and the secretary even met us.
You know, the first thing that the nuncio said about us was that, oh, what a wonderful, a beautiful image of Our Lady. Because we brought the image of Our Lady of Mercy in the nunciature. No? So there is now an image of Our Lady of Mercy inside the nunciature. And I told him, can you please give a kind word on our behalf to the Holy Father when you see him? And he said, of course, if it were for me, I would have approved it. No? Of course, I'm not the one to approve it. No? And so I think he was very instrumental in the responses, the positive responses that we got from Rome. First, we now have the declaration of our affinity to Santa Maria Maggiore. And this is important because being a sister church of that mother church in Rome, we have the indulgences, all the graces that is given to us today. And today, we are surprised because, again, our people, Nuncio, has been very kind to us that he has given me an envelope. Actually, it was given to our bishop. The envelope contains the approval for the coronation of Our Lady of Mercy. Punan ng pagsamba sa Diyos at disiplina ng mga sakramento. Protokol bilang 172 sa 21. Para sa mga taga-Novaliches, alinsunod sa kahilingan ng lubhang kagalang-galang Roberto O. Gaa, Obispo ng Novaliches, sa isang liham noong 18 ng Pebrero, 2021, sa bisa ng kapangyarihang iginawad sa kalipunang ito ng kanyang kabanalang Papa Francisco, buong lugod na pinagkakaloob na ang imahin ng mahal na Birhen ng Awa, Nuestra Señora de la Merced, na taimtim na pinararangalan sa kanyang dambanang pangdiocesis at parokya sa lungsod ng Quezon, sa ngalan at kapahintulutan ng Santo Papa, ay putungan ng natatanging korona. Halina't lumapit sa ating ina, kapit kamay tayo'y magsama-sama, mga problema'y ihain sa Kanya, magtiwalang nakikinig siya. Kapayapa'y hingin para sa mundo, nang maghari katarungan sa kapwa-tao. Kaligayahan at kaligtasan naway matamo nitong bayang nagmamahal sa'yo. Santa Maria, Ina ng awa, ika'y pag-asa ng aming bayan. Tuwina, dalangin namin, sana'y iyong dinggin, tiwala at pasasalamat sa'yo ang alay namin. Halina't lumapit sa ating ina, kapit kamay tayo'y magsama-sama, mga problema'y ihain sa Kanya, magtiwalang nakikinig siya. Kapayapa'y hingin para sa mundo, nang maghari katarungan sa kapwa-tao. Kaligayahan, kaligtasan,
sa'yo ang alay